Sa pag-alis ng ating mga OFW sa Pinas, ang pinakamahirap para sa kanila ay yung maiwan yung kanilang maliliit pang mga anak. Meron din namang mga anak na naiintindihan ang pag-alis ng kanilang mga magulang at meron din namang hindi. Para sa mga anak ng OFW, palagi niyong tatandaan na walang magulang ang hindi gustong masubaybayan ang paglaki ng kanilang mga anak. Walang magulang ang gugustuhin mag-alaga ng iba habang kayo nasa pangangalaga rin ng iba. Walang magulang ang gugustuhin mapariwara ang kanilang mga anak at walang magulang sa mundo ang naghangad ng mga ibang bansa para maiwan ang kanilang mga anak. Napakadaling sabihin para sa mga anak na, "Nay o Tay, huwag ka nang mag-ibang bansa. Okay lang na mahirap tayo basta lagi tayong magkakasama." Napakadaling sabihin pero para sa mga magulang, mahirap. Mahirap para sa mga magulang na makita na nagugutom kayong mga anak. Mahirap para sa isang magulang na may gusto ka pero hindi nila ibigay dahil wala silang pera. At sobrang hirap para sa magulang na makita ka na bata pa lang nagbabanat na ng buto para makatulong sa kanila dala ng matinding kahirapan. Hindi nyo ba alam na masaya ang mga magulang sa tuwing ibinibigay nila lahat ng luho mo? Masaya ang mga magulang kapag napapag-aral ka nila sa magandang eskwelahan. At syempre, napakasaya ng isang magulang kapag nabigyan ka niya ng magandang kinabukasan. Mahirap ang pinagdadaanan ng ating mga OFW. Hindi porke nasa ibang bansa sila, masarap na ang buhay nila. Nariyan yung iba na minamaltrato ng kanilang mga amo at kapag minalas-malas pa, napapatay sila. Kapag pinadalhan kayo ng pera, magpasalamat na lang kayo. Hindi yung dadaing pa kayo ng kulang pa. Tandaan nyo, hindi nalilimot ang pera sa ibang bansa. Bawat sentimo'y pinagpapawisan at pinaghihirapan, maipadala lamang sa Pinas, pambayad utang. Sa pag-uwi ng isang OFW na magulang sa Pinas, ito ang pinakamasaya para sa kanila dahil makakasama na nila ang kanilang pamilya at pagkakataon din nila na maiparamdam sa inyong mga anak ang kanilang pagmamahal at pagkakataon nyo ding mga anak na iparamdam sa kanila ang inyong pagmamahal. At syempre, sa pag-uwi ng Pinas ng mga yan, hindi mawawala ang mga tsismosang kapitbahay na nananalubungan. Mga kakilala at mga kaibigan na nakaalala lang nung umuwi ka. Hindi mawawala yung mga tao na kapag binigyan ng isang habon at tsokolate, nagre-reklamo pa. At ang masaklap, may maririnig ka pang hindi maganda. Kaya mga anak, mahalin ninyo ang inyong mga magulang. Walang layo o distansya ang magiging hadlang para maipadama nila sa inyo ang kanilang tunay na pagmamahal. Simpleng kamusta ka, ingat ka, mahal na mahal kita ay sapat na para mawala ang kanilang pagod sa mahabang araw ng kanilang pagkayod. Kaya palagi niyong tatandaan mga anak, walang nanay o tatay sa mundo ang gugustuhin mang ibang bansa para iwan kayo.